Breaking news, Pilipinas binanata ng China sa pinagtatalunang Scarborough Shoal. Sa patuloy na ginagawang pag-aangkin ng China sa Scarborough Shoal ay hindi na nga nakapagpigil ang Pilipinas matapos itong pumalag laban sa plano ni Xi Jinping na gawing marine reserve ang Scarborough Shoal. Bagay na ikinagalit ng China pero malinaw ang paninindigan ng Pilipinas. Atin ang Scarborough Shoal. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong ika-11 ng Setyembre ng kasalukuyang taon ay matindi ang naging protesta ng Pilipinas laban sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal habang gumagalaw ang Beijing para palakasin ang kanilang territorial claims at maritime rights sa pinagtatalunang rehiyon. Ayon sa ulat, noong ika-10 ng Setyembre, inaprubahan ng gobyerno ng China ang proposal na magtatag ng National Nature Reserve sa Scarborough Shoal, isang reef sa West Philippine Sea na matagal nang pinagtatalunan. Ang hakbang na ito, na walang kapareho sa nakaraan, ay muling nagpasimula ng palitan ng matitinding salita laban sa Pilipinas. Sabi ng State Council ng China, plano nilang magtayo ng nature preserve sa higit 3,000 hektarya na isla na tinawag nilang mahalagang garantiya para mapanatili ang diversity, stability at sustainability. Agad itong tinutulan sa Pilipinas kung saan sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang aksyon ng China ay malinaw na paglabag sa karapatan at interes ng Pilipinas at maghahain ang bansa ng diplomatic protest laban sa China. Ayon sa Department of Foreign Affairs, the Philippines strongly protests the recent approval by the State Council of China of the establishment of the so-called Huangyan Island National Nature Reserve. Bajo de Masinloc is a long-standing and integral part of the Philippines, over which it has sovereignty and jurisdiction. The Philippines, likewise, has the exclusive authority to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China. Nanawagan din ang Maynila sa Beijing na bawiin ang designation na ito at sumunod sa international law kasama ang 19 na raan at 20 United Nations Convention on the Law of the Sea. Dagdag pa ng Pilipinas, the Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bajo de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law. Ang Scarborough Shoal ay naging lugar ng madalas na banggaan mula nang sakupin ito ng Beijing mula sa Pilipinas noong 2012. Ang sovereignty sa Scarborough Shoal ay hindi pa kailanman na itatag ng formal. Noong 2016, naglabas ng landmark ruling ang International Court tungkol sa South China Sea na nagbasura sa malawak na claim ng Beijing sa rehiyon. Noong nakaraang Huwebes, itinulak ng China ang pagtutol laban sa mga pahayag ng Pilipinas tungkol sa pinagtatalunang Scarborough Shoal at nanawagan na tigilan ang panghihimasok, provocation at wanting hype at iwasang palakihin ang sitwasyon sa dagat ayon sa ulat ng Reuters. Ayon kay Lin Jian, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China sa isang press briefing, ang lugar na ito ay hindi kailanman naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at tinanggihan niya ang mga tinawag nilang walang basehan na akusasyon o so-called protests mula Maynila. Sabi pa niya, ang teritoryo ng Pilipinas ay matagal nang nakasaad sa serye ng international treaties at ang Huangyan Island ay hindi kailanman kasama doon. Dagdag ni Lin Jian, hindi tinatanggap ng panig ng China ang mga hindi makatwirang akusasyon at so-called protests ng Pilipinas at nananawagan kami sa panig ng Pilipinas na itigil ang kaukulang panghihimasok, provocation at wanting hype at iwasang palalain ang sitwasyon sa dagat. Tinawag din ni Jian ang pinagtatalunang isla sa South China Sea bilang likas na bahagi ng teritoryo ng China. Ayon pa kay Jian, ang Huangyan Island o Scarborough Shoal ay likas na teritoryo ng China at ang pagtatatag ng Huangyan Island National Nature Reserve ay sakop ng sovereignty ng China
Layunin nitong protektahan ang ecological environment ng isla at mapanatili ang diversity, stability at sustainability ng natural ecosystem nito. Ito ay naayon sa domestic at international laws ng China at malinaw na nagpapakita na bilang isang responsableng malaking bansa, aktibong pinoprotektahan ng China ang ecological environment at isinusulong ang misyon ng sustainable development. Sa gitna ng tumitinding diplomatic exchanges, lumilitaw ang tanong, bakit ba ganoon kadeterminado ang China na ipilit ang kontrol sa isang disputed feature sa South China Sea, isang rehiyon na inaangkin din ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan at Brunei? Bueno, halos 60% kasi ng global maritime trade ang dumadaan sa resource-rich corridor na ito, kaya't napakahalaga nito sa pandaigdigang kalakalan. Ang pinakahuling hakbang ng Beijing ay senyales ng paglala ng kanilang kampanya para ipatibay ang malawak na territorial claims sa mga katubigang ito. Nasa sentro ng standoff ang Scarborough Shoal na 200 kilometro lang ang layo mula sa Pilipinas at nasa loob ng exclusive economic zone nito. Pinapahalagahan ito dahil sa saganang fishing grounds, strategic na lokasyon at protektadong reefs, kaya matagal na itong naging flashpoint sa pagitan ng Maynila at Beijing. Noong 2012, kinuha ng China ang shoal matapos ang standoff laban sa Philippine Navy at simula noon ay halos palaging may presensya ng China Coast Guard na kadalasan ay humaharang sa mga mangingisdang Pilipino sa kanilang tradisyonal na fishing grounds. Madalas na rin muling sumiklab ang tensyon. Noong Agosto, matatandaan ng isang Chinese Navy destroyer ang bumangga sa isang China Coast Guard vessel habang hinahabol ang isang Philippine patrol ship malapit sa shoal, habang naglabas naman ng footage ang Maynila na nagpapakita ng isa pang Chinese warship na tumama sa isa nilang barko sa gitna ng habulan. Mas maaga pa ngayong taon, inakusahan din ng Maynila ang China ng mapanganib na mga galaw at panghaharas sa lugar. Habang sinisisi naman ng China ang Pilipinas sa nangyaring banggaan at nagawa pang maningil para sa danyos, mas lalong tumitindi ang sitwasyon dahil sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at United States na naglalagay ng panganib na kung magkaroon ng malalang sagupaan, maaari ring madamay ang puwersa ng Amerika. Sa ganitong sitwasyon, in-announce ng State Council ng China ang paglikha ng nature reserve sa Wangan Island na tinawag nilang mahalagang proteksyon para mapanatili ang diversity, stability at sustainability ng ecosystem nito at nangakong mas paiigtingin pa ang aksyon laban sa mga illegal activities. Pinuri naman ng mga Chinese experts ang hakbang na ito bilang isang paraan para ipagtanggol ang territorial sovereignty at iminungkahi na maaari itong magsilbing modelo para sa iba pang disputed maritime features. Si Ding Duo, isang researcher sa National Institute for South China Sea Studies sa panayam ng state-run Global Times, ay nagsabi na ang reserve ay isang malakas na tugon laban sa mga akusasyon ng pagkasira ng kalikasan. Pero ang bagong diin ng Beijing sa conservation ay malamang nasalubungin ng duda mula sa mga kalapit bansa at environmentalists dahil sa mga tao ng island building sa pinagtatalunang mga katubigan na nagdulot na ng matinding pinsala sa ekolohiya. Sa huli, malinaw na hindi basta susuko ang Pilipinas sa gitna ng agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang girian sa Scarborough Shoal, mas lalong umiigting ang tanong, hanggang saan hahantong ang banggaan ng dalawang bansa? At sa harap ng mas malawak na interes ng buong mundo na nanatili ang hamon, paano mapapangalagaan ang kapayapaan at seguridad sa pinagtatalunang karagatang ito?